Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Santa Ana sa Taguig. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa malakas na hangin at makikitid na mga daan. Live mula sa Taguig, nasa frontline ang balitang yan si Nina Ompauco. Nina, anong update sa sunog dyan? Andre Angela, higit 400 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos sumiklawang sunog dito sa Barangay Santa Ana, Taguig City. Ang karamihan sa kanila ay halos walang naisalbang kagamitan dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Sa kuha mula sa himpapawid, kita ang lawak ng sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay Santa Ana sa Taguig City, mag-aalas 6 kagabi. Nabalot ng malaking apoy at makapal na usok ang lugar. Kanya-kanyang bitbit ng gamit ang mga residente na wala halos na isalba sa bilis ng pagkalat ng apoy. Kasama rin ng ilan sa paglikas ang mga alaga nilang aso. Si Mang Romeo na isang mga ngalakal, tanging ang imahin lang ng Santo Niño ang naisalba. Nag-umpisa ng tunog doon sa may gitna po. Ngayon, ito na. Yung palapit na sa amin, yung tunog. Nag-ano na kami. Sabi ng kapatid ko, Kuya, ano na natin yung mga gamit? Yun. Marami pa kaming gamit doon sa bahay. Mga plato, mga ano, wala na. Nasunog na po. Si Aling Loretta na isang person with disability, saklay lang ang kanyang nadala. Hindi nga po nailigtas yung mga gamot ko. Baka hihingi na lang po sa center. Tagal na kami dyan, ngayon lang nangyari yan. Sana po matulungan kami ng yung pagpagawa ng bahay. Tumagal ng higit 3 oras bago naapula ang sunog. Umabot ito hanggang sa ikalimang alarma. Higit 7 fire trucks mula sa BFP at fire volunteers ang nagtulong-tulong sa pag-apula ng sunog. Sobrang traffic po at the same time yung lakas po ng hangin na nanggagaling po dito sa Bukirin sa lawa ng Laguna Dibay. And yung mga iskinita po na sobrang sisikip, kaya nahirapan po yung ating mga firefighting units na talagang apulahin yung sunog po. Wala namang napaulat ng sugatan o nasawi sa datos ng Taguig City Social Welfare and Development Office. Hindi bababa sa 400 pamilya ang apektado. Nagbigay po dito ng financial assistance tapos mga food po at inaready na po ang kanilang mga evacuation para sa designated area. Kada pamilya po nakatanggap po ang ating mga per family ng 10K po. Andre Angela, pansamantalang tumutuloy ngayon dito sa covered court ng isang paaralan dito sa Taguig ang mga residenteng nasunugan. At naglagay na rin ang LGU or Taguig LGU ng charging port area para sa mga bakwit upang makapag-charge sila ng kani-kanilang mga gadgets. Andre, Angela. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.